And of course, no, lahat ng mga ka-vibes natin, I'm sure, super excited na sa ating mga kasamang guest for today's video dahil nakasama na natin siya before. Siya ang nag-iisang, sinasabi nga nila siya ang VMX King. Let us please welcome Ben Sangalang. Hello. Hello po. Magandang hapon. Magandang hapon din, grabe. Kamusta ka naman? Pumunta ka na pala here before. Ako, bali, almost 2 years na yun. Yung Boy Kaldag yung pinromote namin. Boy Kaldag. Actually, yung sa Boy Kaldag, hindi siya before, 'di ba? Parang yan yung pinagmulan ng Totoy Yes, Mola yes. ni Apa. Jay Manalo. Parang sequel po siya. So parang ikaw na ngayon ang gumanap bilang si Totoy. Yun po, Yung oo. Totoy Mola. So tinanong ko nga yung mga kasama ko kanina, ano ba yung Totoy Mola? So ano pala yun? Ibig sabihin pala nun, you are paano ko ba sasabihin? Gifted na tao. Ganun ba siya? Malaki yung Parang Malaki ganun. yung hindi pwedeng sabihin. Ayan, oo. Pero anong niya? Meron ba siyang criteria kaya nakuha mo yung role dati? Parang hala, mamaya sinukatan ka ng something dyan. Kagulat. Baka that time, ako lang yung tuloy-tuloy yung project, no? Kaya siguro sa akin din nila kita na nabagay sa akin yung role. So yun yung before at that time, that was 2024. Yes. Yun yung mga simula ng VMX, di ba? Mga 2023, 22. Yung kasikatan. Bali, 2022 po rin ako nag-start eh. 2022 ka sa Nag-start Sexy Films. Opo, dyan. Pero before, nag-act ka na rin, right? Lumalabas-labas na rin po before. Ito yung sa Shake Rattle? Yes. yung Yes. Pero hindi siya Sexy Films Hindi, pa hindi. before. Bata pa eh. Ay, Hindi pa ubra. anong reason, parang, or anong nag-pave ng way para pumunta ka doon? Pave ng way? Baka ano yung nagbigay ng daan siguro kung paano mo naisipan na pumunta doon sa ganong larangan? Kausuhan din po kasi nakita kong sumisikat talaga yung BMX. Tapos nakita ko may mga pangalan naman yung mga lumalabas. Talagang mga sikat na. Nakita ko, why not na maging stepping stone ko to para makilala. Parang ganon. Kasi 'di ba when you joined VMX, yun din yung start. Opo, yun talagang start talaga ng yung legit na career na, parang ganon. So sa tingin mo, dahil yun na nga naging stepping stone mo, ngayon sa mga films na recent mo, dahil the last time you were here, 'di ba, it was Boy Kaldag. Sinabi mo kanina off-air na yun na yung last na sexy film. So ngayon, masasabi mo na bang mainstream ka na? Medyo kasi nung huli ho, nabigyan na rin ako ng TV sa Totoy Bato eh. Regular ako dun eh. Tapos ito yung unang parang movie na wala talagang sexy. Na action. Kasi unang binigay nila sa akin action, yun nga TV series. Kaya ito first time sa akin na movie na pure action naman. Tapos lead Hindi ako lead dito. Star. Dito sa Tenement. Ang lead dito si Aaron Villaflor tsaka si sa Tenement na to. Sa Tenement Okay. tsaka si Marco Gallo. Marco Gallo, okay. Kalaban nila ako, parang gano'n. Ikaw yung antagonist. Pero before, 'di ba, sa VMX, parang ikaw lagi yung lead. Opo. Eh, syempre dito sa action, sa mainstream, parang medyo babalik ka sa simula eh. Parang gano'n. Susubukan ka muna uli nila eh. Para, okay lang naman syempre, lahat naman gano'n eh. So ano yung parang challenges na masasabi mong nagawa mo siguro, or na naging problem mo? Kasi stepping from VMX na kailangan sexy ka talaga, iba yung atake. Tapos ngayon, ikaw naman yung kalaban. Sa BMX din naman po kasi nung nagsimula ako, kalaban din ako. Kasi may mga pangalan din yung mga nandun sa BMX that time, kaya hindi pa ako pwede ibida agad. Tapos naging bida na, kaya hindi na bago sa akin yung pakaramdam na bumalik dun sa parang kalaban. Parang tatrabahuin ko ulit para maging lead na talaga ako. Dito na sa mainstream. Ang mahirap lang dito talaga sa action, nakakapagod. Kasi sa magubad-gubad ka lang eh. Pero wala ka sexy ng eh. scenes na di ba? Parang at all. Kahit to kissing, wala. Wala. First time to ng VMX na pure action na lang talaga. Tapos every month merong isa silang ganito na. Yes. Pero the rest, sexy pa rin. Meron lang isang movie na action lang. So ito yung start ng lahat ng mga action. Opo, marami na pong na-shoot. Alam ko, hanggang pang 4 na buwan, meron na silang Ay! Hala, may pressure ba?
As dahil ito yung pinakaunang action. Ah, hindi naman po kasi hindi naman ako bida eh. Kung pag Ay, binida na nila ako ng action, yung mape-pressure na ako. Dito parang gano'n naman eh. Ang pressure nasa mga bida pagka hindi na gano'n. So ikaw rin may stunt scenes, ganun. Oo, puro gano'n nga eh, puro gano'n eh. Hala, paano ka nag-prepare? Sa totoo, wala akong background ng mga karate, kahit boxing wala eh. Talagang focus lang kasi mahirap. Napangahan nga ako sa totoo lang. Na ano ka dito? Natamaan ako, napaupo ako. Si Marco, Hala. kami ni Marco, Galo. Talaga? Tapos putok yung labi ko nun. Paano yun? Di ba sa next scenes, kunwari, continuity, kailangan maayos pa rin yung mukha o Hindi, kaya... sa loob naman yung pumutok sa akin. Hindi naman yung labas, sa loob. Pero, tumba ako. Kasi syempre, minsan di mo rin kabisado yung... Pares naman kaming first time sa action eh. Si Marco, Bibawan galing yan eh. Kaya hindi rin siya sa action din. Pero nakikita mo ba siyang siguro gusto mo nang gawin pagkatapos nito, okay, parang pwede akong mag-action na after? Parang yun na, yun na nakikita ko na parang gusto ko na rin parang full-time na action na talaga. After mo ba finilm itong Tenemen, meron ka na bang ginanapan ulit na sexy films? Simula po noong 2024 wala na eh. Kasi yung nagtotoy bato ko, parang hindi na rin nila ako binigyan ng movie. Talagang tsaka ang alam ko hindi na talaga ako pagsisexyin. Ayun siguro ang sa boss na yun. daan nyo sa Parang gano'n naman, Oh. parang stepping stone lang talaga. Parang swerte din ako na isa ako dun sa gano'n na iba na yung mo. Yung Iba na yung full time na. Kasi iba, Ay. nagbi-BMX pa rin eh. Mm-mm. Kahit sabihin mong minsan, nagme-mainstream. Mm. Yung sa akin, lang, maghihintay lang ako. Kasi syempre, dahil nga mainstream, mabibigat yung casting, kompetensya. Yes! Kasi iba na yung mga kasama mo na yung talagang mainstream actors na malalakas, matatagal. May bakante na ako. Na-expect ko naman yun. Hindi katulad dati, halos hindi talaga ako busy talaga. Naku, so siguro yung naging something new to look forward to na different sa mga siguro sa casting, no? Kasi dati ang casting ba sa sa VMX film iba sa mainstream? Siguro sa ngayon parang sa ngayon wala pa ako nakitang pagkakaiba eh. Kasi yung mga nakakasama ko ngayon sa mainstream, mga galing VMX din eh. Ah, talaga? Kaya sila Aaron, sila nag-BMX din yan eh. Sila Aaron Villaflor. Tapos yung ibang kasabay ko naman sa nagme-mainstream na din ngayon. Yung ibang kasabay ko dati. Kasi naabutan ko nun sa VMX may mga pangalan na eh. Kaya hindi naman ganun laking sa akin na yung mga veteran siguro. Sa Totoy Bato na first time ko nakatrabaho sila Miss Yula Valdez. Yun, Grabe, bigatin! Pero yung mga sulad ni Kiko Estrada, ni Diego, sa BMX nandun na sila eh. Kaya hindi na rin ako sa mga age range ko. Pero yung mga veterano, dun ako iba Mas to. na iba siya. to. Pero sa Totoy Bato is siya, more of TV series na medyo may pa-sexy pa. Or wala Hindi, na talaga? Action din siya. Kasi sa Action TV5 siya nilalabas eh. Ay, oo. So, sa tingin mo ba before, dahil syempre nagsimula ka from the sexy side of things, meron ka bang parang mga siguro kaibigan na hindi sinuportahan o kaya iba ang tingin, meron kang yung pamilya mo parang anong tingin sa before? Swerte naman po ako kaya mas pinush ko, ginanahan ako kasi parang Hindi ka ginudge? lahat naman suporta sa akin. That's good. Family, kaibigan, kaya sila, kung tutusin yung mga kaibigan ko sila nag-push sa akin. Kasi before, syempre galing nga ako sa hindi naman naguhubad. Parang ayoko rin naman. Pero sinabi, namunga yung mga yan. Parang sila yung nagpamukha pa nga sa akin eh. Kaya doon ko rin na-realize na, oo nga, mas mabilis nga naman ako mabibigyan ng break pagka dito. Matapang ka, ganun. Ang sinasabi kasi di ba ng mga people na hindi alam or hindi nakakapanayam ang ating mga Viva Max artists na parang iniisip nila,
gusto lang magpa-sexy niyan, ganun. Parang sa mga previous interviews kasi namin ni Marcisco, ni DJ Jaiho, na parang ang daming nag-iisip na pa-sexy lang sila, pero yung totoo, gusto lang talaga nilang maging magaling na aktor. Tapos ito lang yung stepping stone na kailangan mo lang tapangan, ipakita yung talent mo. Sa'yo, di ba, dahil sinuportahan ka ng mga kaibigan mo, pinush mo siya. And it's very nice kasi syempre, hindi, as a guy, iba yung parang set ng standard na iniisip ng mga tao na parang, uy, swerte ka dyan, gano'n, di ba? Meron ka bang mga misconception o kaya mga iniisip ng mga tao na, ay, ganito ka, ay, maano yan eh, masyadong mahilig lang sa ganito, ganyan. Siyempre, hindi mo mawawala yun na tingin nila kaya ako pinasok dahil para sa ganun. Hindi naman natin lahat makokontrol ang utak ng mga tao. Ako, kung ganun takbo ng utak mo, grabe ka. Papasa Diyos na lang kita. Parang ganun na lang. Pero, ang dami ko natutunan dito sa BMX kasi yung panahon na pumasok ako, malalaking director talaga yung nandito pa. Yes. Mga naka-work ko, malalaki talaga. Sir Jeffrey Hidalgo, di ba? Sila Direk Brillante Mendoza, Jose Javier Reyes, yung mga ganyan, mga Mac Alejandre. Nasa BMX pa sila noon. Siyempre, iba yung hawak nila sa artista. Talagang matututo ka eh. Kaya, hindi lang siya basta hubaan. Tsaka, ayan, laking tulong sa akin. Parang, dito, feeling ko dito ako nahasa. Para, ayan, kahit saan nila ako isala ngayon, walang pressure sa akin na, Mas kakayanin mo na. Kaya ko, parang trabaho, syempre, parang ganun lang. Sa social media, meron ka bang mga commenters, may mga diehard fans and haters? Kasi alam mo naman, ang daming kino-comment ng mga tao, ganun. Hindi buhay social media ko, hindi ko masyado inaano kasi nga iniiwasan ko nga yung ganun. Parang gusto ko kung mapag-uusapan ako, yung sa ganda ng ginawa ko sa pelikula, sa palabas, hindi yung magpapapansin ako ng ibang paraan. Parang ganun. Parang mas gusto mo sa film ka nakikita. Doon ako napapansin. Kasi iba may ginagawang sa sarili nila para mapag-usapan sila. Ibang paraan. Pagka ganun, saglit lang yan eh. Hindi naman yan. Yes. Kahit sabihin, mapag-usapan kami, ginawa kang off the cam na kung ano man dyan. Mga issue. Ayan. Nagpa-viral ka. Ayoko nung ganun. Parang, eto, kahit hindi ako napag-uusapan, hindi ako sa social media ko tahimik. Yes. Basta tuloy, sa kada work na makukuha ko, gagalingan ko. Tapos, kung makakuha ako ng maganda yung nagawa ko, di, doon ako pag-usapan. Yun ang gusto ko. Meron ka bang siguro, dahil mas gusto mo, parang medyo low-key ka, pansin ko lang sa'yo, I don't know if it's true, ayun, as a low-key person, meron ka bang nagiging siguro may hadlang para makausap mo yung co-actors mo? Paano ka naman with your co-actors? Friendly ako. Very friendly. Lahat ng co-actors ko nagiging kasi syempre, kailangan nyo rin ng connection. Chemistry, gano'n. Kahit lalaki yan, babae yan, kailangan mo yan eh. Kaya kailangan maging close ko. So far, lahat naman na nakakatrabaho ko, okay naman. Syempre, ayoko maging close kung hindi ayos yung tao eh. So wala ka pang naging nagka-problem, hindi ka nagka-problem ever with your... Swerte naman ako sa mga nakaka-work ko. Pero alam ko, marami kong alam na may mga ugali, pero buti hindi ko sila nakakasalamuha. Ay, grabe naman yun. Nakakasalamuha. Medyo deep word yun para sa akin. Nasaan ang aking Marces? Kasi in our tandem, ako ako yung hirap mag-Tagalog eh. Kaya namimiss ko na yung aking best friend. And of course, sa oras na 3:41, isasaba ka natin sa ating asal ang sa amin lang. So, syempre, ito yung mga cards natin. Mamili muna tayo kung anong color. Ang hirap pala pag mag-isa lang. Tapos may something new. Ito, ayan, pick a color. Ang dami kasi may bago tayo. Thank you, Marces. Ayan. Yung blue, okay. Bubuksan pa natin yan. Ayan, open the asal cards. Tapos mamili ka dyan. Huwag kang tumingin. And then, Nakatalikod eh. ayan, nakatalikod. Sige, game. Tapos bumuklat ka lang sa ating mga magic cards ng asal. Ilan po? Just one. Ito. Ayan na.
mga ka-vibes, isabak na natin siya sa... Ang mga katanungang hindi madalas na pag-uusapan dito ang lapadan sa Asal at Saan Lang Asal. Ayan na nga mga ka-vibes. Ito na ang Asal Cards. Ang laki din tulong nung pag-showbiz ko kasi parang nung una kalagitnaan ng mga unang 2 years ko sa nagka-anxiety ako dito sa showbiz. Malalim na ako mag-isip kasi nga dinidibdib ko lahat yung sinasabi sa akin ng tao, nung tao sa paligid ko. Recently natuto na akong paano i-handle na Tumigas na ang puso mo. parang papalagpasin mo na lang talaga. Ganon. Parang mahirap na nga lang magtiwala. Nung una kasi talagang may tiwala ako sa lahat na nakakaharap ko. Na parang feeling mo lahat sila, they all want the best for you. Tsaka kung ano mo sila kaharap, gano'n. Minsan, syempre, pagka magkakaibigan na kayo, bibiruan na kayo, di ba? Minsan, na ano pala sila, hindi pala nila tanggap yung mga biruan na gano'n. Pag hindi mo natatanggap yung mga gano'ng biruan, ibig sabihin, hindi kayo gano'ng ka-close. So ano lang siya, parang biruan for the... Parang ano lang siya, yung pang-asar na biro. Parang gano'n. Na Ang parang aasaran lang kasi half magkakaibigan meant. kayo eh. Pero kung ikaw, lalagyan mo ng laman yun, merong ibang niisip ka o laman niyang ano mo. Diba? Hala. Pero niregret mo na ba ever na? Ay, sayang. I really, sobrang saya sana ng friendship ko dito sa taong to. Pero, na parang nanghinayang ka talaga. Totoo. Nakakain na. Kasi yun yung mga simula ko eh. May mga memories ako dun sa mga ganun. Pero nilet go mo na sila now. Oo. Hindi na kayo nag-uusap. Hindi naman, casual. Ay! Kailangan Grabe, eh, showbiz eh. Oo. Ganun. Showbiz is showbiz. Kailangan lang talaga nating magpakatatag. And of course, to find the people na talagang totoo, no? Kaya yung BMX King na title, hindi ko masyado ine-embrace kasi yan, may mga nakaaway ako dyan. Seryoso ba? Ganun kababaw, di ba? Kasi may Ang may dami. na-threaten Kasi na parang, madami nun eh. ako rin matagal, bakit hindi ako VMX Parang King? ganon. Ganon. Pero yun, nung una, apektado rin ako doon. Kung saan din umabot yan eh, ang BMX King na yan. Nilet go ko na lang din. Google na lang nila kung sino yung BMX King. pero kapag nung binigay sa'yo, sila yung nag-assign sa'yo, di ba? Hindi naman siya. Viva. Oo, so hindi mo naman siya parang inangkin na Hindi. parang, ako ang VMX King, ha? Huwag kayo. Nilabas kasi sa trailer ng movie ko. Na VMX King ka. Mm-mm. Uy, pero that's a great honor, ha? Oh, May naka-ano ka dun? May nakaaway ka? yes, after. Meron. Umabot pa ako kay Boy Abunda. Kay Ay! Tito Boy. Kitito boy, Umabot oh pa ako my nun. gosh. Pero ayoko ng yun. Para kung gusto nila bahala. Kasi gumagawa pa naman sila ng sexy. Ano nila sa sarili nila. Parang ganun. Nako. Well, at least, alam natin ang ating totoong VMX King ay isang humble. And siguro naman, you don't feel like, parang mayabang na, ako lang to, na, hello, I did this, I did that. Hindi ka parang, yung lumalaki yung ulo sa daming ginagawa dahil nagkaka-experience ka. No? Hindi, kasi ako parang mas nagmamarka sa akin yung mga failure eh. Yung kunyari, tulad recently nung nawala na ako sa sexy, syempre may mga pahinga. Yes. Nung nawala ako sa Totoy Bato, parang 2 months akong wala bago binigyan ng tenement eh. Yun yung magmamarka sa isip ko para, tingnan magyayabang ka, tingnan mo nga yung iba, tuloy-tuloy, hindi naman ganyan. Paano ka pa? Kaya ang advice ko dun sa mga mayayabang na nagsisimula, hindi ka sigurado hanggang kailan yan. Yes! Diba? Kaya hindi mo nga alam kung ano yung lugar mo pa lang eh. Baka kaya ka lang nabibigyan dahil pinahinga lang yung iba eh. Yun yung mga ganun. Yung reality talaga. Reality check ka dapat eh. Hindi yung parang nadadala ka sa nangyayari ngayon sa'yo eh. Feeling Di mo mo- nasa pinakataas ka. Tapos, di mo alam, mura lang pala tip mo, kaya ikaw yung kinukuha, hindi yung Ay, nako! Diba? Ang hirap nun! Hindi, real talk lang. Real talk lang. At least maging tayo, ang ganda nun kasi parang gusto mo lang na you be grounded, di ba? Na parang hindi tayo laging nasa taas. Meron din tayong siguro path and tamang timing, di ba?
hindi naman yan paangat lang eh. Yes. Ganun talaga yan. And hindi ka God. Hindi pwedeng sa'yo lahat. Mm. Oh, ang galing sa oras na 3:50 mga ka-vibes. Ito na, i-promote mo na ang iyong movie. Ayun. Tenements? Ayan. Inaanyayahan ko po kayo manood ng Tenement. Streaming na po on VMX. Ito po yung kauna-unahang action movie ng VMX. Wala po kayong i-expect dito na sexy scene, talagang purong action lang. Starring Aaron Villaflor, Marco Gallo, Frankie Russell, Ian Durano, Ben Sanggalang, Billy Bileta. Ayan, mga ka-vibes, panoorin na to. Kailan ang show? Streaming na siya. Streaming na siya in the Viva app. VMX. VMX app. Kasi Ay, ito yung VMX siya, pero wala siyang ano. Grabe, ang galing. siya yung kauna-unahan na ganun lang. Wala talaga, kahit kissing scene, huwag kayo mag-expect na meron kayo makikitang ano rito. Ay, nakaka-excite naman yan, mga ka-vibes. So, stream now. And of course, i-download na lang sa halagang... Magkano na ba siya? Mura na siya. 169. A month. A month. Ayan. May promo sila ngayon, 3 months. Nakalimutan ko na kung magkano. Alam ko mas mura na siya kapag parang mayroon silang mga deal package, di ba? Promo. Yung 3 months, parang pati Viva 1 na yata kasama. Kasama na. Ayun, maraming salamat. Thank you so much, Benz. Thank you. And of course, mga ka-vibes, stream Tenement. And of course, ang oras natin, 3:51. We will give you more music, mga ka-vibes. Ang oras natin, nasabi ko na palang oras natin, 3:52. Dito lang kayo makinig sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio. Ka-vibes!